Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Mga kaibigan, mga kapatid, welcome po sa ating programa Punto por Punto. Episode 11 na po tayo. Ating tatalakayin ang isang punto upang mabigyang linaw ang ating mga mahal na kaibigan. Ating pakinggan ang ating mahal na kasama, Brother Jando Colango Alabado po. Good morning, Father. Ako po ay mahilig po magpanood ng mga video sa YouTube. At saka may napansin akong isang video na ginamit po ang ating aklat, yung A Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin. Ang ginamit po niya ay ang nasa pahina 14 kung saan ay ayon dito is Mary being altogether transformed into God by grace. Yun po ang kanya naka-highlighted portion. Ano po ba masasabi nyo dito, Father? So, magandang katanungan yan, Brother Jando. At ang binasa nila, isa lang linya, Brother Jando. Unang-una, Brother Jando, para natin maintindahan yan, Mary being altogether transformed into God by grace, atin munang basahin ang buo, Brother Jando, bago tayo magbigay ng kasagutan. At doon po natin makita ang buong konteksto o intention sa author na si Saint Alfonso de Liguori. Atin basahin muna, Brother Jando. Ang sabi po dito, for Mary is infinitely below her son. Read mo na, Brother Jando. Mary is infinitely below her son. Her son. Who is God. So dito, sa unang pahayag lang, kitang-kita po na linaw po na si Mary is below, infinitely below to her son, who is God. Patuloy natin mabasahin, Brother Jando. And therefore, she does not command him. So, hindi siya nag-command sa kanya. As a mother, here below would command her child who is below her. so she command Jesus as a mother na mag-uutos sa kanyang mga anak. Yun po ang konteksto. So, sa unang mga sentences na binabasa natin, Brother Jando, malinaw na Mary is below, infinitely below her son. So, kita ninyo mga kaibigan, kapag hindi natin mabasa ang buo, yun lang hina-highlight nila dito, Mary being altogether transformed into God by grace. So, paano po ba natin ito bigyan ng linaw? Ang ibig sabihin dito, Brother Jando, Mary being altogether transformed into God by grace, hindi naging mataas pa siya sa kanyang anak. Dahil ang premise dito, klarong-klaro, Brother Jando. Ulitin natin magbasa, Brother Jando. For Mary is infinitely below her son, who is God, and therefore she does not command him. As a mother, here below would command her child who is below her. So ano po ba ang ibig sabihin? Si Mary hindi equal with God. Ano po ba ang ibig sabihin dito? Basahin natin, Brother Jando. Mary, being altogether transformed into God by grace and by the glory which transforms all the saints into Him, asks nothing, wishes nothing,
does nothing which is contrary to the eternal and immutable will of God. So, klarong-klaro mga kaibigan, Mary being altogether transformed into God by grace. Dito lang, klarong-klaro na Brother Jando, saan ba na-transform si Mary? Into God by, By grace, not by nature. not by nature. So, kapag sinasabi dito, Brother Jando, Mary being altogether transformed into God by nature, she is equal with God. Yes. But, ang ginagamit dito mga kaibigan, mga kapatid ko po, ay transform, Mary being altogether transformed into God by grace, not by nature. Dahil bakit ba ginagamit ni Saint Alphonsus dito, Brother Jando, by grace? Dahil po, ito po ay hindi na lalaman sa ating mga mahal na kapatid. Dalawa lang pong tao, Brother Jando, ang tinatawag na full of grace sa Biblia, Brother Jando. Opo. Ating mabasahin kung sino itong dalawang taong ito na full of grace. Ang Biblia talaga ang sasagot dito, Brother Jando. Atin munang babasahin, Brother Jando, ang John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ulitin ko, the Word was made flesh and dwelt among us. Patungkol ito kay Kristo. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino ang tinutukoy dito, Brother Jando, na full of grace? Si Kristo po ang full of grace po Ang kanyang dyan. anak, who Opo. is also a God. So, yan po ang unang tao na tinatawag na full of grace sa Biblia. Ang pangalawa, Brother Jando, sino po ba ang pangalawang tao o persona na tinatawag din na full of grace? Basahin natin, Brother Jando, ang sinabi sa anghel doon sa ating mahal na ina. Luke chapter 1 verse 28, Brother Jando. And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Sino ang tinutukoy, Brother Jando, dyan? Nanay po niya. Ang nanay ba niya ay full of grace? Opo, full of grace po. Ayon po sa ating binasa. Balik tayo sa dokumento na sinasabi ni Saint Alphonsus de Ligori. Mary, being altogether transformed into God by grace. By grace. Dahil siya po ay full of grace, ang kanyang anak ay full of grace, at siya din naging full of grace. Nasa Biblia ba, Brother Jando? Nasa Biblia po. Pero klarong-klaro sa una na sentences. For Mary is for Mary, infinitely below her son. who is God. So, hindi siya above her son, below to her son. Yan po ang ating paglilinaw, Brother Jando, sa punto por punto natin ngayon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sundan nyo kami, like and share our videos po para marami tayong maabot at mabigyan ng linaw sa katotohanan sa ating paniniwala po. God bless. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating programang Punto por Punto. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.